6 na buwang walang pagsupot habang kumukubra ng milyones sa kaban ng bayan. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the OSA. Tumakas sa mga otoridad, may gana pa nga magsinungaling sa media na akala niya'y hindi makikita ang totoong nangyari. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko ng mga NBA. Nirestling ako doon. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBA? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? I am a senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But sir, may kinalaman sa pag-puser para makabuo ng numbers po. Lahat yan, trabaho ng senador. It's okay. This is the worst government. Ayan ang senador kong allegedly berdugo. Ikaw ba, pulis ka? Gusto mo may bata matamaan? Never. Kasi ikaw may anak ka rin. Hindi mo gusto may mangyari na ganun. Pero shit happens. Oh, during operations, shit happens. Matapos ang 3 araw na kaguluhan last week sa kudeta ni Cayetano laban kay Soto after bringing in Bato, medyo luminaw na ang mga dapat linawin sa mga pangyayari sa Senado, especially sa pinakamadilim na pangyayari sa loob ng Senado. Sir, linawin ko lang. Kanina sa Balitang Hali, sabi ni Cayetano, sumakay kayo sa van, papunta dito sa Senate. Sinong Cayetano yun, sir? Alan Cayetano naman ang kausap ko. Wala mo kayo ibang kausap na Cayetano. So, he instructed you na sumakay kayo dun sa van niya? Van po niya yun, sir? Oh, hindi ko alam kung ban niya yun, narintahan o kaninong ban yun. Basta yun sabi sakay ko diyan sa ban. Pero bago ang lahat, let's recap muna kung ano ang nangyari last time, minute by minute. May 11, 2026 at 3 in the afternoon. It all started so simple. Napakasimple lang. Nagpray si Amy. Bilang tahanan naway kalingain ninyo ang bawat kasapi ng ating pamilya sa Senado. Ipaglaban nawa ng Senado ang bawat kasapi ng aming pamilya. Ipagtanggol sa pamumulitika at di katanggap-tanggap na puwersa ng mga dayuhan. Proteksyonan nawa ng Senado ang bawat senador. Gaya ng proteksyon nyo, Panginoon, sa inyong mga anak. Lupigin at puksain nyo po ang panunuhol, pananakot, panggigipit, pangkonsente sa kamalian dahil lamang sa pagkahayok at labis na pagnanasa sa kapangyarihan. Walang ugong-ugong ng pagbabago sa liderato ng Senado, or at least, ayun ang sabi ni Alan Peter Cayetano. Confirm sa inyo na walang katotohanan na magpapalit ng leadership para itigil yung impeachment. That's just political talk. Nagulantang si Tito Soto sa mga pangyayari dahil usually, alam dapat bago pa magsimula na magkaroon ng kudeta o rigodon sa leadership.
Kumbaga, alam dapat ng aalis o papatalsiking Senate President na, again, papatalsikin siya. Pero hindi. Kaya nga nagsorry pa si Cayetano kay Soto kasi hindi niya ito nakausap. We disagreed, but we found a way to disagree in private and then work together for the country. So I really admire your statement yesterday saying that you serve at the pleasure of the body. So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you. So, nasorpresa si Soto dahil apparently, Senator Bato de la Rosa, who has been absent for 5 to 6 months, is in the building. Para lang bumoto kay Alan Peter Cayetano. Nag-file si De La Rosa noong May 11 ng urgent resolution sa Korte Suprema na i-TRO ang warrant of arrest ng ICC na ginagamit ng NBI para hulihin si Bato. Pero, hindi ginrant ang hiling na TRO ni De La Rosa. Bagkus, pinakomment ng Korte Suprema ang gobyerno at si De La Rosa each 72 hours. Kahit urgent resolution yun, para sa korte, bahala ka sa buhay mo. I'm not giving you the TRO. Now, this timeline is based on Rappler's article. Inutusan ng Senate's Office of the Sergeant at Arms na umalis ang media dahil magkakaroon raw ng lockdown sa Senado, although walang sinabing dahilan kung bakit. At 7:17 PM, nakita ng ilang media reporters si Bato de la Rosa papuntang elevator na umakyat at bigla siyang nawala. (7:33 PM), the reporters heard drilling noises. May nagbabarena sa Senado. Ha? Victoria, ano Sabi yung... sa akin may nagdi-drill. May nagdi-drill dito sa may gilid, dito sa may pader. Malapit dito sa may elevator. At kinakatok. Ha? Elevator ba yan, Victoria? O kwarto yan? Yung may imahen? Yung may Virgin Mary? Elevator ba yun? Pakita natin. Ito yung elevator, Alvin at Karen. Pero ngayon, nandito yung iba nating kasama at meron silang naririnig na nagdi-drill. Hindi ko alam kung ano mismo yung nasa likod nito. And 11 minutes later at 7:44 PM, may nakitang mga Marine, Senate Sergeant at Arms at mga pulis na nakasuot ng bulletproof vest at mga baril para pasukin ang right wing ng Senate building. A minute later at 7:45 PM, narinig ang mga putukan sa loob ng building. Tago kayo sa akin. Kakamulo ka na dito. May narinig. Hindi ka ng balik. Dito sa loob ng USCIS office. Dito.
Nagkaturoan pa nga dahil nung una, ang tinurong salarin sa pagbobotok ay ang isang NBI driver na kinilala bilang si Mel Oragon ayon sa OSAA. That was the narrative flown lalo na at nung 8:01 PM noong mga oras na iyon, nag-livestream si Senate President Alan Peter Cayetano saying na the Senate is under fire, that they are under attack. Mga taga-NBI na gustong pumasok, nakita na nagbabarena ng pinto galing ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So the NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? Pero kung napanood mo ang video ko last week, nalaman nating unang-una sa lahat, ang unang nagpaputok ng baril ay ang OSAA despite whatever they want to say, lalo na si Cayetano. Hindi na yun nakakagulat dahil nirelease ng ABS-CBN ang video ni reporter Zian Ambrosio, ang mga narinig na putukan ng kasama niya ang mga NBI, malinaw na malinaw sa ating pandinig at nakikita na hindi NBI ang nagpaputok ng baril and they are not even going to arrest Bato sa Senado noon. So mapapaisip ko tuloy kung bakit niya ginawa yun. Then he came back. Continue. You can see muzzle fire. Plaska pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed, and then his aide fixed the gun for him. Continue. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Okay? After the last fire, this one of the 40 caliber, sinong agent ba to? One last fire? Montilla, sir. Okay, they retreated. Bakit siya nagpuputok ng baril? Gusto niyo ba mag-practice? Hindi natin alam. Pero, I have a theory. And again, this is just a theory. A Philippine clusterfuck political bullshit theory. Kasi, kinabukasan ng alas 2 to around alas 3 ng umaga, may umalis na kotse na allegedly ay kay Senador Robin Boy Silly Padilla. And plot twist, nawala na namang parang bula si Senator Bato. Conveniently, hindi siya nakapag-log out sa guard. Si Robin lang. Ang salarin na booking nang i-release ang CCTV. Pero bago pa man lumabas yung CCTV na yan, natiktikan na si Boy Silly bilang person of interest sa pagpuslit at pagtakas ni Bato. Yun po kasi may nagtanong sa akin na
paano ba yung kay si Senator Bato? Paano siya hanapin? Sabi ko, ang unang-una dapat natanungin dyan ay si Senator Robin Padilla. Kasi siya yung huling kasama. May lumabas na pong CCTV. At saka yan sa Sergeant of Arms dahil siya yung nakakalab ng pagkilos doon sa Senado. So to a certain extent, there are persons of interest doon po sa pagkawala ni Senator Bato de la Rosa. Kumbaga, aiding and abetting the escape of a criminal, of a pugante, of a fugitive under international at national law. Naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwede kumuha ng abogado. Hindi na sila pwede kumuha ng TR. Ha? Tingnan mo natin. Let's, pagkahanap na ito, anong obligasyon ng gobyerno? Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasalisip nila, tinahanap ng katarungan, makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay ma-aresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin kung ang karapatan. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batin po natin ito. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa akin din po pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pagtapos kasi ng lahat, nung Monday, pumasok siya parang walang nangyari. Parang nagpapatay mali siya pa na, Teka, nakisabay lang daw si Bato sa kanya para umalis ng building ng Senado. Para sa kanya, walang mali siya yung ganun. Kasi, wala naman kasi siyang kotse kasi ang nagpadala sa kanya, ang naghatid sa kanya ay si Cayetano. So, wala siyang dalang kotse. At siguro sa isip nila, hindi papayagan ng NBI yung kanyang kotse ni Bato. Kaya nakisabay siya kay Padilla. Kayo mag-comment kasi kayo ang tanong ng tanong, yun, nakita nyo na lang. Sir, sabi niyo po last time pag may official investigation, magsasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV na magkasunod po kayong lumabas noong May 14. Magkasunod daw po kayong lumabas noong May 14 according dun sa nilabas na CCTV. Ano ba kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Saan niyo po natin si Senator Bato? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat ng tinatanong nyo. Nagkaroon na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat mag-usapan. May illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba doon? Ay, tanong natin sa kanila. May illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, Senate, sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court. Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigation. Naiinis at hindi niya rin daw matanggap na tinawag na pugante itong si Del Rosa kahit na yun naman talaga siya. Wala kaming pake sa feelings mo. Kahit na sigawan pa kita dito, hindi mo ko may ethics complaint. Hindi mo magagawa yan kasi ako, mas malakas ako kay Kiko Pangilinan. Yes, that's why this... na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal... And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. Madam President? Senator Padilla, please proceed. Yes. Opo. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate.
maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator excuse me, Pangilinan? nasa akin po yung floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Akala ko ba may hina ang mga kabataan ngayon? Bakit pati feelings mo sinasama mo dito? The fact remains na noong nasa loob siya ng Senado, you could have still argued na hindi sila huhulihin, na hindi siya huhulihin kasi nga nasa loob siya ng Senado. At nung mga panahon na yon, wala pang desisyon ang Korte Suprema para sa TRO sa kanyang warrant of arrest na isa-serve dapat ni Trillanes at ng NBI. We call that pagrerespeto sa institusyon ng Senado. Pero kung ang Senado na ang naging protektor ng isang pugante that has been credibly accused of crimes against humanity, paggawa ng naratibo bilang diversionary tactics at magpaawa ng magpaawa sa Pilipino, dapat pa ba nating irespeto yung institusyon na sinisira mismo from the inside, na sinisira mismo ng mga leader at miyembro nito? Anong klaseng buhay to? Sinabi ng Supreme Court just recently, i-dinedenay nila ang petisyon ni Bato para sa isang TRO. Kumbaga, malamang sa malamangin, nung una pa lang, pwede nang dakpin at kunin si Bato de la Rosa. Kasi nga hindi siya bibigyan ng TRO ng Korte Suprema. But hindsight is 2026. Ang problema nga lang, nakakainis. Nakatakas si Bato de la Rosa. Tapos, ang DILG, ang presidente, ang lahat, walang sense of urgency na nakatakas sa kanila ang isang senador na napapalibutan ng mga NBI. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Unworthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.